sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa limang araw ng ating pagnunubina sa ating patrong Santo Niño. At sabi nga ang tema natin, ang Santo Niño ang gumagabay sa atin sa taon ng hubileo ng simbahan patungo sa kaharian ng Diyos. Sapagkat kung hindi tayo gagabayan ng ating Panginoon at hindi tayo susunod sa Kanyang kagustuhan, hindi natin makakamit ang kaharian ng ating Panginoon. Kaya't upang marating natin ang kaharian ng Diyos, marapat lamang na sumunod tayo sa paggagabay ng Santo Niño. At alam naman po natin ang sabi nga'y history ng Santo Niño. At isa diyan, ito yung batang Mesiyas, ang batang Kristo. At kung titignan po natin, siya ay naging tao noong nakaraang Pasko. At nung nakaraan ay bininyagan upang simulan ang kanyang misyon dito sa ibabaw ng lupa. At nung nakaraang linggo, ipinakilala sa atin ng Ama ang kanyang bugtong na anak. At ipinapahayag sa atin at pinakilala sa atin, ito ang kinalulugdan kong anak o lubos kong minamahal. At anong sabi ng Panginoon o ng Diyos sa atin? Sundin ninyo siya. Kaya kung sinusunod natin ang ating Panginoon, tayo ay tunay na magkakamit ng kaharian ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo ngayong araw na ito, narinig natin ng Panginoon ay nagtuturo sa sinagoga. At maraming tao ang namamangha sa kanyang pagtuturo. At hindi lang namangha, kundi ito rin ay naging hudyat na simula ng kanyang pagmimisyon. At sa kanyang pagtuturo, napansin ng mga tao na kahit ang mga demonyo ay sumusunod kay Kristo. Kaya't ang sabi nila, ano ito? Bagong utos? Hindi bagong utos, kundi ipinagpapatuloy lang ng Panginoong Hesukristo ang ipinapahayag ng Panginoon mula pa sa lumang tipan. At ito ang mga hinuhulaan sa lumang tipan, ang pagdating ng Mesiyas ng ating tagapagligtas. At madalas, tayo rin po ay inaalihan na masamang espiritu. Hindi lang po natin yan napapansin. Tignan niyo po yung katabi ninyo, baka yan ay masama na ring espiritu. No? Dahil kasi, yung mga tukso na ginagawa sa atin ng ating mga kapatid, ang gumagawa niyan ay hindi ang Diyos. Kung iyan ay mali, ang gumagawa niyan ay ang masamang espiritu. Kaya para marating natin ang kaharian ng Diyos, huwag tayong pagagamit sa masasamang espiritu, kundi kung ano ang ipinapahayag sa atin ng Panginoon, yun din ang patuloy nating ipahayag sa ating kapwa at hindi yung maliligaw ng landas ang ating kapwa-tao. Madalas po, pagka-araw ng linggo, makikita natin may mga nagsisimba. Pero madalas tatanungin, hindi ka ba magsisimba? Ano sinasagot natin? Ay, hindi na kasi may lakad ako. Di ba? Ibig sabihin, tinutokso tayo ng mundong ito para wag sundin ang Panginoon. Kaya kung sinusunod natin ang Panginoon, dapat inuuna natin ang Panginoon. Priority natin ang Panginoon. At kung tayo tunay na ginagabayan ng ating Santo Niño, tayo'y paggabay. Huwag nating
talikdan ang kanyang mga ipinagagawa sa atin. Dapat kung ano ang ipinag-uutos ng Panginoon mula pa ng simula, yan ang dapat nating na gawin. At hindi lamang yan, maraming ipinahayag sa atin at ibinigay na halimbawa ang Panginoon kung ano mga dapat nating gawin upang ang ating pananampalataya sa Kanya ay lalo pang lumalim. Sapagkat kung hindi tayo mananalig sa Kanya at mananampalataya, at kung susundin natin ay ang kalooban ng demonyo, tayo ay hindi makasusunod at hindi natin magiging gabay ang ating Panginoon. Kaya ngayong ikalimang araw ng ating pagnunubina, patuloy tayong manalangin sa batang si Jesus na siyang lumaki at nangaral sa sinagoga. Patuloy nating pakinggan ang kanyang pangangaral sa pakikinig natin ng mabuting balita at ng mga salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay patuloy nating isabuhay. Hindi lang yung pakikinggan natin, kundi isabuhay natin kung ano ang ipinapahayag sa atin ng ating Panginoon. Lalo na sa linggo-linggo na pinakikinggan natin ang kanyang mabuting balita. Kaya ngayong araw na ito, patuloy tayong manalangin sa ating Patrong Santo Niño, na tayo ay patuloy niyang gabayan, patuloy niyang kalingain, at patuloy niyang iligtas sa lahat ng kasamaan. Patuloy naman nating sundin ang kanyang kalooban at gawin ang kanyang mga ipinagagawa upang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, ang Santo Niño, ang Panginoong Hesukristo, tayo ay makasama niya sa kanyang kaharian upang makamit natin ang ipinangako ng Ama na tayo ay makasama niya sa kanyang kaharian para makamit natin ang buhay na walang hanggan.